Metro Manila, makakausap natin si Superintendent Renato Marcial, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Rafi, at magandang tanghali din po sa mga nanonood at sumaybay sa inyong programa. Opo, reaction lamang po ng BFP dito sa sunod-sunod na sunog at meron pang siyam na nasawi doon sa malaking sunog kagabi. Well, ito nga ho ang ipinapaalam at inano natin, hinihikayat natin ang ating mga kababayan na maging fire safety conscious ho sila. At kaya nga ho kami, umikot ho kami kanina dito sa aming malapit sa national headquarters na kung saan marami ditong informal settlers at hinihikayat natin na kung maaari, wag ho silang gumamit nitong mga substandard na mga electrical appliances. At the same time, maayos ho dapat yung kanilang linya ng kuryente dahil ito po ang number one na nagiging cause ng sunog sa atin. Correct me if I'm wrong, Superintendent, pero bukod po sa Marso, itong Disyembre talaga may pinakamaraming sunog. Bakit po kaya Disyembre? May kalamigan naman ang panahon, pero bakit maraming sunog ang nangyayari pag Disyembre? Well, actually ho, contributory factor itong pag-Disyembre kasi ang daming mga electrical appliances na ginagamit natin. And syempre may mga party-party na ginagawa, may mga preparation sa bahay. So, contributory factor din ho itong mga paggamit natin ng mga appliances. At sa katunayan nga ho, ang sunog natin ngayon, from December 1 to present, meron na tayong mga 132 na fire incidents sa buong Pilipinas. At ito nga ho, ang nakakaalarma dahil aside from this, ay parang hindi ho natututo ang ating mga kababayan despite na inihikayat ng ating mga Bureau of Fire Protection na mag-iwas talaga ho tayo at mag-ingat para huwag hong magkaroon ng sunog sa kanilang lugar. Lagi po namin narinig yung faulty electrical wiring at nabanggit nyo rin po ito. Paano ho ba ito may iwasan na dito magsimula yung sunog? Yeah, una-una, Rafi, sa atin, there is no such thing as faulty electrical wiring. Kasi pag sinabi nating faulty electrical wiring, ibig sabihin, from the very start, may pagkakamali na, so pwedeng mag-cause ito ng disgrasya. So sa atin naman, ang talagang nagiging kausa ng sunog ay it's either overloading, short circuit, or ang bottom line ay abuse or misuse ng paggamit nitong mga electrical system. So para ho ma-resolve natin yan, kailangan ang kabit ng linya ng kuryente ay dapat licensed electrician. Yun nga po, butit nabanggit nyo kasi kung sa umpisa pa lamang mali na yung pagkakakabit, talagang pagmumulan nga ho ito na sunog. Tama po yan. Kaya nga ho sa amin naman, sa hanay ng Bureau of Fire Protection, itong nangyayari ho na mga sunog, sana ay hindi po dito makakatulong ang sisihan. Sa atin naman, kailangan dito ay magtulong-tulong tayo kasi anumang programa namin, kahit paulit-ulit kami nag-aapila sa ating publiko, kung wala naman pong pakikisama or kumbaga walang gagawing part or role ng ating mga kababayan, ay definitely hindi ho magiging successful ang programa natin, especially itong fire prevention aspect. Superintendent, alam po natin sa mga commercial establishments, medyo mahigpit po tayo, hindi makakakuha ng building permit kapag hindi dumadaan sa BFP. Pero sa mga residential areas ho ba, gaano ho ba kadalas na ma-inspection ng mga ito at ano ho ba yung aksyon ng BFP para mabawasan o maiwasan na dito magsimula yung mga sunog sa mga residential areas? Well, alam mo Rafi, 70 to 80% ng fire incidents natin ay nangyayari sa residential. Kaya nga tayo ay pumupokus ngayon dito sa kampanya natin at hinihikayat natin na suportahan ng ating mga kababayan na particularly dito sa informal settlers ang programa ng Bureau of Fire. Ang mga residential po kasi, once lang ho yan dumadaan sa BFP. Kasi lalo-lalo na yung pag pinapatayo pa lang yan, dadaan dyan yung fire safety requirements ng fire. Pero once na materhan na ho yan, lalo-lalo na mga single family dwelling, ay hindi na ho yan pwede mapasok ng bumbero unless may court order. So itong nagiging problema natin, kaya ang kailangan talaga natin dyan, kung ang ating mga kababayan ay bumibili ng mga appliances nila, kailangan i-upgrade din nila ang linya ng kanilang kuryente. Para sa ganon, hindi ho mag-overload. At para sa ganon ay walang mga short circuit or accidenting mangyari na pinagmumulan ay electrical connection. Meron ho bang panukalang BFP na baguhin yung legislation para kahit paano ay mapasok ulit or ma-inspect ulit ng BFP yung mga residential areas for safety purposes? Well, we are also considering the revision or visiting the Republic Act 9514 or Fire Code of the Philippines dahil meron naman po talagang mga pwedeng kailangan paigtingin pa doon at para sa ngalan naman ng fire safety
ay kailangan din ay mabago ito na kung saan ay nakatugon sa fire safety ng ating mga kababayan. So we are also looking into that. Subalit ngayon, for the meantime, we are really appealing to the public na itaas nila yung level of fire safety awareness nila para sa ganon ay maiwasan natin itong mga ganitong aksidente. Superintendent, very quickly po, ano po yung pinaka-basic na dapat tandaan ng mga tao, lalo na ngayon, nabanggit nyo, maraming mga party, maraming paghahanda at maraming mga sinasaksak na mga appliances, pati mga dekorasyon. Ano po yung pinaka-basic na dapat tandaan ng ating mga kababayan? Well, basically, ay wag ho nating abusuhin ang paggamit nitong mga electrical appliances natin. Ibig sabihin, wag na ho natin patagalan pa na mga magdamaga na walang tanggalan sa saksak. So tanggalin ho natin yan. At kung meron tayong may problema ng mga electrical appliances like electric fan na hindi na rin umiikot, ay i-discard na natin yan. And then pangatlo, ipacheck talaga natin sa licensed electrician ang ating linya ng kuryente, lalo na kung matagal na po itong bahay natin, kailangan natin mag-upgrade ng linya ng kuryente. And then pang-apat, alamin po nilang telephone numbers ng ating bumbero. We have 117 para sa ganon ay mabilis po tayo makapag-responde sa kanila. Well, sana nga po gampanan din ng ating mga kababayan yung kanilang responsibilidad para maiwasan yung mga ganitong sunog. Maraming salamat po sa inyong oras. Thank you very much po. Mabuhay po kayo. Ang spokesperson po ng BFP, si Superintendent Renato Marcial.